hours din. Ayan, naglalakad ako guys. I see you. Kwentuhan tayo habang naglalakad. Ayan, pupunta tayo sa papasok ako ng trabaho sa part-time. I see you. Good morning, good morning. Good morning guys. Welcome back to my channel. Ayan, maglalakad ako puntang trabaho sa aking part-time job. Alam niyo guys, itong ganitong sitwasyon parang ganito yung bago ko dito sa Canada, ng bagong dating. Alam mo yung wala kang sasakyan, wala kang sariling sasakyan, tapos naglalakad papuntang trabaho. Yan, minus ano nga yan, medyo malamig, tapos feels like minus 12. Ayan, madilim pa. 6:25 ng umaga dahil mag-start ako ng alas 7. 7:03 tayo ngayon sa hotel. May restaurant sa hotel kaya doon tayo nagtatrabaho. Na-miss natin yung pagluluto. Saglit lang naman to. Tatawid lang ako ng isa, dalawa, tatlong block lang. Tapos hotel na. So guys, pag yung bigyan ka nga ng yung pagkakataon na di maganda, tatlo ang sasakyan namin actually. Tapos nauwi sa ganito, isa lang yung sasakyan na natira sa amin kay Maria. Hindi pwedeng gamitin ko yung sasakyan niya kasi ginagamit din niya, napasok siya sa part-time job din niya, tapos kailangan yun hatid sundo sa mga bata. Tapos magkasunod lang guys. Akala ko yung sakyan ko baterya lang yung problema. Nagpalit na ako ng bagong baterya, ganun pa rin. Hindi pala baterya. Yun yung kwento ko na na lumamig ng halos minus 14 ang halos isang linggo. Di pa ako ng 3 days. Pagka-day off po ng 3 days, gagamitin ko na yung sakyan, kinabukasan ayaw na mag-start. So sabi nung mekanikong kabayan natin baterya. So bumili ko ng bagong baterya, pinalitan yon, ayaw pa rin mag-start. Tapos sabi niya palit starter. So nahirapan ako makahanap ng parts ng starter ng aking Mitsubishi. Nagpunta ako sa mga bilihan ng auto parts, naikot ko na, pati Regina tumawag ako. Isa lang ang mga sinasabi nila, walang stocks, out of stocks. Ang masama pa, across Canada daw. Across Canada walang stocks. Whew. So nauwi, nakabili ko sa may junk dito sa may mga salvage, yung mga auto na nababangga or sinusurrender.
Yung nagbebenta sila ng mga parts ng sasakyan ng auto. So nakabili ko second hand. Ang problema naman, mahirap palang ibalik daw yung ano, mahirap daw ibalik yung malamig, lalamig yung kamay ko. Mahirap daw ibalik yung starter kasi nasa ilalim pala ng sasakyan yun, guys. Yan, nasa ilalim ng sasakyan, so kailangan ilip siya. Kaya yung mekanikong titingin ano, nag-aalangan, so inanabang ko ng kasa. Doon ko na lang ano, kaso ipapatuwing ko pa panibagong gasto. Tapos magpapa-install ako nung nabili kong starter. So sana yun talaga ang problema. Magkasunod lang guys ng araw nung una nabangga yung isang sasakyan namin, dinadrive nung anak ko ni Andre. Nabangga sa school. Muntikan na daw siyang madits, tapos iniwasan yung dits. Ayun, nauwi sa nabangga niya yung poste, wasak yung harap. So nauwi nga sa isang sasakyan. So ito ang sitwasyon namin ngayon. Ilang araw akong di nakapasok sa trabaho dahil yung trabaho nga namin wala akong kakarpol. Solo driving ako sa schedule namin. Wala akong kagroup na taga rito sa Estebat. So ayun, halos 4 na araw akong di nakapasok sa schedule ko dahil sa walang sasakyan. 1 hour drive kasi yun balikan pa. And guys, nakatawid na ako. Ramdam ko para talaga akong nung bago sa Canada. Ayan. Ang kalye na to. Normal sa akin to, wala ito dati, iniikot ko tong buong Esteban kung bago ko dito sa Canada. So umalis ako ng saglit lang, ilang block lang yung tinawiran ko pala, kapit lang pala. Sarap maglakad sakto lang yung lamig para sa akin kasi winter pa rin ako. Ayan. Buhay Canada pag walang sasakyan. Yan. Pag walang sasakyan guys, ganito, lalakad. Kita na yung mga layang damo, grass. So malapit-lapit na tayo sa part-time. Yan guys, hindi ako nakakapasok sa full-time ko ng halos 4 na araw. Pang-4 na araw bukas. Dahil nga sa sasakyan, problema sa sasakyan. Na-stress din ako Kaya no choice ako. Ang daming gagastusin sa paggawa ng sasakyan. Kaya at least dito, nagpa-part-time ako, may part-time ako, tinanggap ko. Okay lang malaman nila ng employer ko ng full-time ko. At least dito kaya ako nakakapasok dahil malapit lang. Tulad nga nito, linalakad ko lang. Kahit hindi kailangan ng sasakyan kasi ito malapit lang. Yan, dala-dala ko yung kape. Magkakape ko maaga pa. Makarating ako dito. Ayan ayan na guys Makarating ako dito 6:35. Alas 7 pa yung start ng aking trabaho. Ayan yung fire station sa amin. Ayan, ito. Fire station dito. Ayan. Dating pinasukan kong trabaho. Dati GMC. Yung mga sasakyan. Dealer.
Yan, parang bagyo lang. Oh. Yan guys. Tapos dito ako napasok part-time. Not bad kasi dito lang eh. Dito lang. Isa to sa namimiss ko guys na ano na trabaho. Nakarating ako ng Canada dahil sa pagluluto. Kaya ito, miss ko na rin. Kaya bumalik tayo ng trabaho dito. Part-time ito. Yan oh. Blackbird. Diyan tayo nagpa-part-time. Bumalik lang ako. Dati na ako dito ng trabaho. Aga pa oh. Buhay Canada. Ayan. So kahapon yung sakyan naming Escape si Ford, tinawagan ng asawa ko para i-follow up para may magamit na nga ako kasi mukhang matatagalan pa tong Mitsubishi eh. Nakahaba ng line up dahil alanganin na nga yung gagawang Pilipino, kaya binok ko na, nagpa-appointment na ako dito sa kasa dito sa paggawa ng sakyan. Yun nga lang, papatuwing ako. Ayan, dito tayo sa likod. Yung Ford daw mga 2 weeks pa daw yung isang sasakyan namin, yung si Escape. Talagang napaka-wrong timing. Saka pa nangyari yung gano'n. Kung kailan kailangan namin ng isa pang sasakyan, nagkasabay itong dalawa. Dito tayo sa hotel. Ayan, hotel na tayo. Ito. Dito muna ako guys. Bye. Pagod. Out na sa trabaho. Naglalangis-langis pa yung mukha ko. Busy. Ang daming customer, busy kami. Ayan, kapagod, sakit ng mga binti ko. 8 hours din.